Patay ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team matapos pagbabarilin sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Nasugatan naman ang isang lalaki sa Cebu nang paghahampasin siya sa ulo. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa Bilyaran sa Consolacion, Cebu, biglang tumakbo papasok ang isang lalaki. Sinundan siya ng dalawa pang lalaki. At bigla siyang pinaghahampas ng mga ito ng maso. Agad umalis ang mga suspect. Duwa sila bilyard. Then, naay heated argument na itabo tungod sa bet money sa ilang duwa, no? Which result sa sang physical confrontation. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Isinailalim na siya sa operasyon. Patuloy na pinaghanap ng pulisya ang mga suspect. Kani si suspect, no, nakaikyas na siya. So, apan sa investigation nato, padong na siya Negros Oriental para maka-escape sa siyang arrest. Then kani si victim nato, kida siya sa hospital for immediate medical attention. Then ongoing yang operation karong adlaw. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Bilyaran pero walang nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero kwento ng mga naroon, nagkapikunan ang biktima at mga suspek habang naglalaro ng bilyar. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, patay sa tama ng bala ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Sugatan naman at ginagamot sa ospital ang dalawang iba pa. Napag-alaman na bigla na lamang pinagbabaril ang mga biktima habang sakay sa rescue vehicle ng Sharif Aguac LGU nang di pa kilalang armadong mga lalaki na sakay sa isang minivan sa barangay Mother Poblacion 2. Na-recover sa crime scene ang 66 na empty shells na di patukoy na baril na ginamit ng mga suspect. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya laban sa mga suspect. Inaalam pa rin kung ano ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Arestado sa Boracay ang huling nakasama umano ng negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke bago siya patayin. At kasamang dinakip ang tumulong daw sa pagtatago ng suspect. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Sa isang resort na ito sa Boracay, Saklan, nahuli si Gong Wen Lee alias Kelly Tan Lim noong Sabado. Ayon sa PNP, malaki ang papel na ginagampanan ni Kelly sa pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at driver nitong si Armani Pabilio. Ito pong si Kelly po ang may alam doon po sa mga pinagsalin-salin po ng mga ransom using e-wallets until such time nga po na mai-transfer at ma-convert po ito sa cryptocurrency. Si Kelly rin daw ang ginamit na pain ng grupo para mapapunta si Ke sa lugar kung saan siya dinukot. Sa statement po ni David Talyao ay sinabi po niya na ginamit po niya si Kelly para po i-attract po si David Talyao. Si Kelly nga raw ang nakitang kasama ng biktima nang huli itong makitang buhay noong March 29. Sa impormasyon ng PNP, nagpalipat-lipat sa iba't ibang resort sa Boracay si Kelly matapos maglunsa ng manhunt operation laban sa kanya. Nakarating raw ito doon gamit ang isang private jet. Kasama niyang nahuli ang isa ring Chinese national na si Wu Jiaping alias Wu Jiabing na isa umunong hairdresser. Si Wu Jiaping ang sinasabing nangasiwa sa pagtatago ni Kelly. Siya po ang nag-check-in po sa kanya dahil nga medyo mainit na po si Kelly, so hindi po siya nagpupukont. Ang nagpupukont po itong si Wu Jiabing. Bukod sa mga cellphone, na-recover rin ng pulisya ang isang maskara at wig. Mukhang i-disguise po niya si Kelly po to avoid the detection. Sa ngayon, isa pa rin ang kina for ransom na tinitinang motibo sa pagdukot at pagpatay kay Ke. Si David Talyao at Kelly ang itinuturing ng pulisya na masterminds at co-mastermind sa krimen. The intention really is to kill talaga si Anson Tan because normally kapag sa mga ordinary kidnapping for ransom po na nahawakan po ng AKG, at least according to their assessment po ay pag nakuha po yung pera ay inire-release na po. Bago maaresto sina Kelly at Wu Jiaping, may 3 suspect na hawak ang pulisya kaugnay sa kaso.
Patuloy pa rin kasing pinaghahanap ang isa pang suspect at hindi pa rin nababawi ang ransom money na nakuha ng mga suspect. Unaccounted pa rin ang isang nagngangalang Johnny Lim na kasama raw sa pagpaplano. Ongoing pa po yung pagtitrace po natin, sir, with respect po dun sa ransom money because ang objective po natin ay mabawi po itong napakalaking pera po na binayad po sa family. Kanina, sinampan si Kelly at kanyang kasama ng mga paglabag sa immigration law. Nasa kustudiya naman na ng PNP AKG si Kelly at 4 na iba pa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamilya ni Ke. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Libo-libong pamilya sa Mindanao ang apektado ng baha dahil sa mga pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Lawayon Bridge. O, gini sitwasyon good guys. Di, good mahagyan. Wasak at hindi na madaanan ang Mangile Bridge at Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Putol yung tanan dire. Bumigay ang isang bahagi ng parehong tulay dahil sa lakas ng agos ng ilog matapos ang naging pag-ulan. Mga approach niya kasi hindi siya sementado, and then because of the mabilis, malakas na agos ng tubig, nadala po yung lupa. Ang mga tulay na ito ang nagkokonekta sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Don Marcelino. Kaya stranded ang mga residente. Sa ngayon, nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng assessment para agad itong masolusyonan. Sa lakas naman ang ragasa ng tubig, halos hindi na masilayan ang truck na yan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Tumirik kasi ito ng pilit na itawid ng driver sa baha para agad na makauwi matapos ang malakas na ulan. Naging pahirapan ang pagsaklolo ng mga residente gamit ang isang backhoe. Matagumpay na nahila sa pangpang ang truck at nasagip ang driver. Sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, nagsilikas na ang mga residente na sinuong ang taas ng baha. Humahampas din ang baha na bumalot sa isang covered court sa Bayugan East. Merong sapa doon na umapaw at maraming mga bahay yung nasa lampas. At that's the first time na umabot yung baha doon sa covered court. Sa tala ng MDRRMO, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Isang lalaking senior citizen ang naitalang patay matapos malunod sa baha. Sa Sheriff Sauduna Mustafa, Maguindanao, abot dibdib na ang baha na sinusuong ng mga residente. Bukod sa mga bahay, apektado rin pati ang hanap buhay sa lugar. Nagsagawa naman ng aerial survey ang Civil Defense BARM sa mga binahang lugar sa Maguindanao del Sur. Umabot sa mahigit 6,000 pamilya sa lugar ang apektado. Damay rin sa baha ang mahigit 20 hektarya ng mga pananim. Sa ngayon, pag-aaralan pa kung isa sa ilalim sa state of calamity ang buong probinsya. Sa bahagi ng Luzon, maraming pananim ang lubog sa baha sa Mangaldan, Pangasinan. Ang mga pananim na pechay, aanhiin sana ng mga magsasaka sa mga susunod na linggo. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, nabawasan ang produksyon ng pechay sa lugar dahil sa pag-ulan. Dahil naghahanda ng mga magsasaka para sa pagtanim ng palay, medyo kumunti na. Malaki lang yun para sa amin yun, makabawi sa sa logi. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bukod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies, may namuong bagong low-pressure area sa loob ng PAR. At ayon po sa Pag-asa, nakapaloob yan sa ITCZ at namataan sa layong 200 kilometers west-southwest ng Aborlan, Palawan. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero magpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy naman ang mainit at maalinsang panahon dahil sa Easterlies. Bukas, 26 na lugar ang maaaring makaranas ng init na nasa danger level. At base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon, pati na sa halos buong Visayas at Mindanao. May heavy to intense o matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. At sa Metro Manila, nasa 41 degrees Celsius ang heat index, pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na bandang hapon o gabi.
Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ikaalarma sa gitna po ng pagtaas ng mga kaso ng COVID sa ilang bahagi ng Asya. Saksi, si Darlene Kai. Tumataas ang bilang ng COVID cases sa mga bansa at teritoryong kalapit ng Pilipinas, gaya sa China, Hong Kong, Taiwan, Thailand at Singapore. Sa Singapore, halimbawa, tumaas ng 3,100 ang COVID cases noong April 27 hanggang May 3 kung ikukumpara noong ikatlong linggo ng Abril base sa pinakahuling impormasyon mula sa Singapore Ministry of Health. Kabaliktaran naman ang sitwasyon dito sa Pilipinas kung saan bumababa ang bilang ng nagkaka-COVID ayon sa DOH o Department of Health. Ang nai-report na COVID-19 cases mula Enero hanggang Mayo 3, 2025 ay nasa 1,774. Mas mababa po ito ng 87% kumpara noong nakaraang taon. Mula 71 kaso, bumaba rin po ang COVID-19 cases sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa 65 kaso. Kaya ayon sa DOH, hindi raw dapat maalarma. Patuloy daw na minomonitor ng DOH ang COVID-19 trend sa mga kalapit na bansa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa ASEAN. Wala pa rin daw problema sa bed capacity o bilang ng mga naa-admit ayon sa PHAPI o Private Hospitals Association of the Philippines. Unless talagang immunocompromised, ganyan, merong mga comorbidities, that's the only times na ina-advise namin, sige, magpa-admit kayo, we have to observe you. Pero usually, pagka mga flu-like symptoms, siyempre, ina-advise namin, bahay na lang kayo, mag-isolate muna kayo. Kaya, hindi rin daw matitiyak kung ilan talaga ang bilang ng COVID cases dahil hindi lahat natitest para rito. Kaya maganda raw sana kung may routine COVID testing sa Pilipinas. Para sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, hindi raw nakakagulat at nakababahala ang pagtaas ng COVID cases sa ibang bansa at kung sakaling umabot yan sa Pilipinas. These events are expected because COVID is still with us. No, it has not disappeared yet. So these are expected events, and we should not be panicked. We should not be alarmed. Hindi na nga raw tayo protektado laban sa pagkakahawa ng COVID mula sa mga bakunang nakuha natin dati. Now, if that was the last time that you received the booster 2023 and now it's 2025, definitely wala ka ng protection. I mean, you have been vaccinated 5 times or even 7 times, that will not protect you from getting the infection. Pero ibang usapan if you will be protected against the more severe form. Kasi meron ka pa rin antibody na natitira. Kaya kung kaya, maigi raw magpa-booster shot ng COVID vaccine ng mga kabilang sa vulnerable population o senior citizens at immunocompromised. Makatutulong din daw ang ibang bakuna gaya ng flu at pneumococcal vaccines. Hindi man dapat mabahala pero hindi rin daw dapat magpakampante, sabi ng DOH at infectious disease experts. Dapat daw natuto na tayo sa mga aral na iniwan ng pandemya gaya ng basic hygiene o palagi ang paghuhugas ng kamay, pag-isolate kapag nakaramdam ng anumang sintomas at pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Pinanindigan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Kaugnay po ito ng desisyon ng CA noong Disyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ng hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Naghain ng mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon na kanselihin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw nila na pinawalang bisa ito. Binigyang diin ng CA na nang tingnan ng mga ebidensya sa kaso ng mga missing sabongero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo rin daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o naisantabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baligtarin ang naunang desisyon. Nais ni Senador Win Gatchalian na gawing 2 flavor na lang ang mabibiling vape sa merkado. Ito po ay para maiwasang maengganyo ang mga kabataan na gumamit ng vape dahil sa iba't iba nitong flavor.
Saksi, si Mav Gonzales. Chicken, waffle at durian. Ilan lang yan sa mahigit 15,000 flavor ng vape na pinapaalis ni Senador Win Gatchalian dahil nakakasama raw sa kalusugan, lalo na sa kabataan na pinaka-naeengganyo rito. In the Philippines, from what we know, there are already more than 7,000 flavors in the country. Therefore, all of these flavors are really enticing our young to start into the vaping addiction. We are calling it an addiction because almost all these vapes contain nicotine. It will be very seldom na makakakita kayo ng walang nicotine. Sabi ni Gatchalian, may opinion na ang Department of Justice na dalawa lang dapat ang flavor ng vape, menthol at original tobacco. Wala ng orange, wala ng strawberry, wala ng bubble gum, wala ng... pero makikita natin, meron pa ngayon, no? We looked into the deliberations of the bicameral committee on this. And it's contrary to the DOJ opinion. Also, there's a Supreme Court decision stating that DOJ opinion is still an opinion and not controlling. Kung kalusugan ang prioridad ng gobyerno, dapat ipatupad ang dalawang flavor sa vape. What we are trying to arrest right now is the increase of use of vape products among the young. We urge the DTI to comply with this DOJ opinion. We will revert, Mr. Chair, to the committee on the DTI position on the DOJ opinion. Dapat wala ng report, dapat comply na. Base sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, mula 3.2% noong 2018, sumipa na sa halos 40% ang adolescents na gumagamit ng vape noong 2023. Ang masama pa raw, maraming vape sa merkado ang illegal o smuggled. We don't know what is the contents. Hindi natin alam kung anong talagang laman niya. No? So in other words, at 40%, we don't know what they are smoking. Because of the unregulated use of these vape products. And then, of course, with the flavors, the different flavors that are being available in the market. And the very extensive marketing that they're doing. And then, so because of this, we're seeing a shift of the prevalence of smoking using vapes. Pahirapan pa umano ang paghuli sa mga illegal na vape dahil sa bahay-bahay na raw ito ibinibenta. Recently, the BIR seized 81,000 illicit vape products, unregistered, unpaid on taxes, in a night raid sa isang bahay being used as a warehouse. So ganun na ho kalala, kaya ho hirap din ho ang government agency, lalo na ho yung BIR na hindi naman traditionally nag-i-enforce. Kaya isa sa nakikitang solusyon ng ilang stakeholders para hindi na dumami pa ang gumagamit ng vape products, taasan ang buwi sa tobacco at vape. Pero giit ng Senate Committee on Ways and Means, our findings during the 3 hearings is that the solution to curb illicit trade will not come from reduction of taxes. That is our finding. It will come from strengthening our enforcement. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Bawal po munang dumaan ang mga sasakyang lagpas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Base sa initial na assessment ng DPWH, may seryosong pinsala na ang ilang bahagi ng tulay na kinakailangan ng makumpuni o ma-retrofit. Hindi pa masabi kung gaano katagal aabutin ang pagkukumpuni sa buong tulay. Pero nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Philippine Ports Authority at LGU para isakay sa Roro ang malalaking sasakyang hindi makakadaan sa tulay. At may mga shuttle din daw na pwedeng maghatid sa mga paserong sakay ng mga bus. There will be some impact actually because of the convenience and the delays that will be brought about by the limited loads that will pass through it. Mas mabuti na yung pag-iingat kaysa sa we tolerate actually. Bago po sa saksi, nagliyab ang isang truck sa gilid ng Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur ngayong gabi.
Base sa report ng pulisya, patungo sana sa Maynila ang truck na magliyabang ilalim na bahagi nito. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagliyab. Agad namang rumesponde ang mga bumbero, ligtas ang driver at pahinante ng truck. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.